Sino nga ba ang makakatulad sa iyo, Panginoon? Ikaw na dakila sa lahat, naluluklok sa kahit taas-taasan, nadaramta ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ay bumaba sa lupa. Nag-anyong alipin, dumanas ng libong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay mapanumbalik ang ugnayang na makasalanang tao sa kabanal-manalang Diyos. Namamangha kami sa hiwaga ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus, at sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba namin idinudulog ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, Panginoon, naririto po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Hanging sa iyo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Ang langit ang iyong luklukan, O Diyos. Ang lupa'y tungtungan mo lamang. Subalit nananahan ka sa pusong mapagpakumbaba. Narito ang aming mga buhay. Angkinin mo, Panginoon, at gawin mo ang tahanan. Loobin mo sa iyo, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito lamang ang aming dalangin, O Panginoon, na sa aming mga buhay, puso, kaluluwa at isipan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, maogat siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hey! Hey! Hey!
Hi everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ICS Church Online Taglis Service. Kung ikaw po ay first timer, we welcome you po sa ICS Church. Today is the first Sunday of the month of May. So meron po tayong communion and we're going to celebrate and remember ano yung ginawa ng Panginoon doon sa Calvario. So be ready, invite your families, invite your friends, as Pastor Sam, Pastora Sara, Nav will lead us in worship this morning. God bless you. Amen. Isang napakagandang umaga na naman sa bawat isa sa atin. Alam ko pong napaka-excited na naman po natin magpuri sa ating Panginoon. Dahil sa umagang ito, kasama na naman po natin ang presensya ng ating Panginoon sa kanya-kanya nating mga tahanan. Hallelujah! Isang malakas na amen naman po dyan! Woohoo! Yes! Hallelujah! Sabik na po tayong magpuri sa ating Panginoon. Let's go! Woohoo! Yeah! Ako ay narito ngayon, naghihintay, naasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, lumalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga sa kalang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Yes, Lord! malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan ba? Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam sa presensya mo'y muli naranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, lumalhati ang iyong mukha. Sumasayaw ka nga sa galang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Yes, Lord! Samahin ka, purihin ka, sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga sa galang tumatawa, Woohoo! nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, O God. Hallelujah! Amen! Amen! Puri natin ang Panginoon, malakas na sigaw na pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy po niyang ibinubuhos sa atin ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya patuloy po natin siyang purihin sa umagang ito. Amen. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sa umagang ito upang purihin ka, upang sambahin ka. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo,
malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Amen. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Minsan pa, Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, Panginoon, ang aming buhay iaalay lamang sa'yo, bilang papuri at pagsamba sa'yo lamang, kahit anong pagsubok, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, kahit anong pagsubok na hinaharap natin, kahit anong pagsubok ang ating dinadanas at nararanasan sa oras na ito, karapat-dapat na sambahin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo.
sasamba, aking Diyos. Buong puso na awitin namin sa iyo, Panginoon. Minsan pa awitin natin. Panginoon, sa iyo ako ay lagi sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay aking iaalay sa iyo, Diyos. Sabahin natin, purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. At sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. At sa habang panahon, ako ay sasamba. Minsan pa, purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, sa'yo lamang, Panginoon, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. At sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, at sa habang panahon, ako ay sasamba. At sa habang panahon, at sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Aking Diyos, Panginoon, sambahin ka ng buong puso, buong buhay, buong kaluluwa, buong lakas at isip, Panginoon. Kahit ano man ang aming sitwasyon, purihin ka. Sa iyo ang aming puso't damdamin. Sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy niyo po kaming samahan, Lord, sa umagang ito, habang kami, Panginoon, ay bukas na bukas sa gagawin niyo po, Lord God, sa bawat isa sa amin. Patuloy ka namin purihin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po salamat sa inyo pong pagsama sa amin sa ating pagpupurit, pagsamba sa Panginoon. Ako po'y nagagalak na sa mga panahon kagayang ito, kaya po pa rin po nating magpuri sa Panginoon kahit sa loob ng ating mga tahanan. Sa oras na ito, tayo po ay magsasalo-salo sa komunyon. Kaya ihanda na po natin ang tinapay at ang kopa at sabay-sabay po tayong magkukomunyon. Ilang pong mga salita mula kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi niya po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
ito po ay isang activity na ginagawa ng mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. At sa mga oras na ito, nais po natin muling paalam sa ating mga sarili ang kabutihan niya, kagandahang loob, kapatawaran na ating tinanggap. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin magagawa, makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito po, lumapit muli tayo sa Kanya, manalangin po tayo. Kung meron po tayong mga nagawang kasalanan, alam natin, ikumpisal po natin sa Kanya. At siya po ay tapat, yun ang Kanyang pangakot, para patawarin ang kasalanan natin. Ganoon din po kung meron po ilan sa atin na may mga karamdaman, hilingin po natin ang kagalingan na maaring ibigay sa atin ng Panginoong Jesus sa magitan ng Kanyang dugo at ang Kanyang katawan. Sige po, manalangin po tayong sama-sama. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong grasya. Dahil sa inyo, O Diyos, narito kami ngayon. At muli, O Diyos, pinapahayag namin yung kamatayan at kami po ay papakumbaba, humihiling ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, dahil sa magitan ng iyong pagkamatay at pagkabuhay muli, maari namin makamit ang buhay na walang hanggan kung kami po ay mananampalataya sa inyo. Ganun din po, O Diyos, ang may mga ilan na may karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, na iyong kapangyarihan ay dumaloy sa lupang katawan ng bawat isa, O Diyos. Nawa manumbalik ang kalakasan, manumbalik ang lakas, manumbalik, O Diyos, ang good health sa bawat isa na may mga karamdaman sa oras na ito. Lord, we give thanks for forgiveness, we give thanks for healing, and we praise you, Lord. We glorify your name. We look forward to the time when we will be able to celebrate with you once again when you return. Thank you, Lord. Thank you for your love and your mercy. Sama-sama po tayong kumain at uminom. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kapatawaran, sa kagalingan. Lord, we give thanks for all the things that you have done for us. Salamat, O Diyos, dahil kahit wala pa kaming mabuting nagagawa para sa inyo, minahal mo na kami, Panginoon. Tinubos mo na, O Diyos, ang aming mga kasalanan, aming mga buhay. And Lord, today as we put our faith and trust in you, maari naming maranasan ang buhay na malaya, buhay, Panginoon, na puno dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Lord, we receive it, we claim it in victory in Jesus' name. Amen. Amen. Muli po, samahan natin ang worship team sa ating pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Wala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay puri mo. Ikaw lamang
buti mo. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Sambahin ka at purihin. Sa iyo lamang ang lahat na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Truly, the Lord is worthy to be praised. Amen. And thank you for worshiping with us. And hey, if meron po kayong mga prayer concern, huwag po kayo mag-alinlangan na mag-message po sa amin. We, the ICS Church, are more willing to pray for you. And now, is offering time. Ihanda po natin ang sarili natin as Pastor Topher challenge us sa offering sa umaga nito. Tunay nga ang katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon. Magandang umaga po. Ako po si Topher, isa sa mga pastor mula sa ICS Church. At naway patuloy niyo pong nararanasan ang katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay sa mga panahong ito. Nais po namin magpasalamat sa inyong patuloy na makikipag-partner sa atin sa gawain ng ICS Church upang patuloy na iparamdam ang katapatan at pag-ibig ng Diyos sa mga tao natin sa community. Hayaan niyo pong muling i-encourage ko kayo ng salita ng Diyos mula kay Apostol Pablo para sa taga-Roma. Ito po ang sabi niya sa Romans chapter 8, verse 31 to 32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Napakaganda pong isipin na meron tayong isang Diyos na mapagbigay. Sa mga panahong ito, nais pong ipaalam ng Diyos sa inyo ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig na handang ibigay ang kanyang nag-iisang anak na Panginoong Jesus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At sinasabi ni Apostol Pablo, isang paalaala, kung kanyang naibigay ang kanyang bugtong na anak, hindi kaya't kaya niya ring ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ano man po ang inyong mga pangangailangan sa mga oras na ito, pagkatiwala niyo po ito sa Panginoon. Tumawag po tayo sa Panginoon at tunay nga na handa niyang ibigay ang lahat ng ito para sa inyo. Salamat po muli sa inyong pakikipag-partner sa gawain sa Panginoon. Kung bakit ito nagpapatuloy ay dahil sa inyong katapatan. Naway patuloy nyo nga rin pong maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang probisyon, higit lahat ang kanyang presensya sa mga panahong ito. Narito po ang ilang mga paraan upang tayo po ay makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Muli po, isang magandang araw sa bawat isa. Kami po ay nagagalak na makapiling muli kayo ngayong araw na ito. Welcome to May. Grabe, no? Ang bilis na rin ng panahon. It was just April. Tapos May na tayo ngayon. In fact, those of you who are working from home, hopefully you took a break on Friday at medyo nagbago uli ng routine. I know wala tayong masyado mapupuntahan, so hopefully nalibot nyo na yung buong sulok, lahat ng sulok sa bahay nyo in this time of ECQ. Hey, we're going to go into the Word today. The title of the message is New Normal or New X Normal. Pwede ba yun, no? Yan ang madalas naririnig natin ngayon, that we are in a new normal. And right now, no, higit na isang buwan na. So, ilan po sa atin, meron na tayong mga nakasanayan na routines. Di po ba, no? Pagdating ng Lunes, all the way to Sunday, may mga routine na tayo. Kahit kami po dito rin sa ICS, may mga routine na parang ayaw mo siya ayaw mo masanay dun sa mga routine na yon, pero at the same time, meron kang dapat gawin at ipagpatuloy, at so nagtutuloy siya. So parang new normal na rin siya, even though temporary lang naman itong mga bagay na ito. The truth is, that's how it was. No? Doon sa mga alagad ng Panginoong Jesus, when they became followers of Jesus, they too had
a new normal. They experience a new normal in their life. At yung pong ating tatalakayin sa araw na ito, pag-uusapan natin ngayong araw na yan. Ito po yung big idea. When we follow Jesus, we have a new normal. Alam niyo po ba yun? Kung hindi nagbago yung routine natin, the moment we became followers of Jesus, meron po tayong problema. Kasi lahat ng mga sumunod sa Panginoong Jesus, nare-revolutionize o nababago ang kanilang buhay. And for many of us, ganun na ang naganap sa atin. A month ago, we were going through regular activities, actually more than a month na. We were going to work, we were going to school. Pagdating ng linggo, sama-sama po tayo dito sa ICS or whatever it is that you attend church. Nagpupunta kayo doon, physical location. And all of a sudden, just in a matter of a few hours, tigil ang lahat. Hindi na pwedeng lumabas ng mga tahanan, hindi na pwedeng bumiyahe, kahit yung mga taga-ibang bansa, nanatili na rin dito, na-lock in na sila at na-lockdown because of the ECQ, primarily in Luzon, but in many parts of the world. Eventually, at hanggang ngayon nga po, gano'n na nga ang kalagayan. And so because of that, na-force tayo na mag-isip ng mga bagong routine, mag-isip ng new normal sa ating mga araw-araw na pagkilos at gawain. So, for some, it's easier than others, pero I'm sure a lot of us somehow were affected by this, and it has become stressful for some time. Yun lang nga, after a while, pag nakadevelop ka ng routine, you get used to it, na parang hindi na nagiging mahirap siya. Di po ba? If you agree with that, type yes or give a thumbs up, on our buttons here today. So, eto po, sa ating mga disciples, it was the same thing. When they became followers of Jesus, may nagbago. Nung nandito pa si Jesus sa earth, sa mundo, may mga haka-haka sila. Siya ba talaga? Is He really the Savior? Siya ba talaga yung inaintay natin na tagapagligtas ng mundo? Or baka isa na naman itong propeta na wala ring patutunguhan? At nung namatay nga si Jesus sa krus, kala nila parang, paano na yun? Kala natin siya na, pero bakit ganon? Namatay na siya. But to everybody's surprise, 3 days later, nagpakita uli ang Panginoong Jesus, and He wasn't a ghost. No, He was real. He really rose from the dead, and for 40 days, He appeared to many, many disciples, proving His resurrection. And from that point on, the lives of the disciples, hindi na kaparehas noon. Their lives would never be the same again. In fact, hindi lang yung buhay nila, buhay pa ng ibang tao, thousands of people, all the way to the present time, na bago ang mundo dahil sa gaganapan na yun na naranasan nila. What their normal was before, no longer was. There was a new normal, and as soon as they adopted to it, life was greater, was better, and it was never like before. And so, we're going to look into the book of Acts today just to find out ano ba yung naging bagong normal nila. Kasi kung ano yung naganap sa kanila, kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon Jesus, these are indications din sa ating buhay. Dapat nakikita itong mga bagay na ito sa ating mga buhay. Kung sinasabi natin, I follow Jesus, I'm a disciple of Jesus, dapat nakikita ito. Dapat may ebidensya. So, Acts chapter 2, doon po tayo magsisimula. The Holy Spirit has just been poured out in the city of Jerusalem, kung nasaan po yung mga disciples, and they were baptized in the Spirit. They began to declare the glory of God, and Peter preached his first sermon. Kung maalala po natin, si Pedro ay hindi naman siya mangangaral. Siya po ay ng salita ng Panginoon. Siya po ay isang fisherman, mangingisda po siya. But here, because of the power of the Holy Spirit, he stood up, explained to the people ano yung nangaganap. When the baptism of the Holy Spirit came, and it says in the story that 3,000 mga tao, hindi pa binibilang dyan ang mga kababaihan, mga kabataan, so we could probably guess it's more than that, ay naligtas at naging tagapagsunod ng Panginoong Jesus. So after this, ano nangyari? Ano na yung naging new normal? Dahil wala na si Jesus, physically, He had ascended to heaven, ngayon sila na, at merong inutos ang Panginoon sa kanila. Ano na yung bagong normal sa mga disciples?
here in the first century. Acts chapter 2 verse 42. Again, si Luke, Dr. Luke, is writing this historical account after he investigated eyewitnesses. Sabi niya dito sa verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper. Ginawa po natin yun, yung communion. This is the Lord's Supper. And to prayer. So this was the description of the new activities now ng mga disciples kung saan for the very first time, hindi na nila kasama ang Panginoong Jesus. It was now just them. Pero despite that fact, meron silang mga ginagawa. So let's break this down. Sabi nga doon, they were devoted to the apostles' teaching. Sino po ba yung mga apostles? Ito po yung mga disciples na kasama ng Panginoong Jesus nung nandito pa lang siya sa lupain. So the first thing we would learn from this is yung commitment nila, may bagong commitment. No, there is a new commitment in the new normal, although bago lang siya, this would become eventually the normal sa kanilang pamumuhay. They have a new master, no? A commitment to Jesus. Kung noon ay hindi pa sila ganun kasigurado, no, nung kasama pa nila si Jesus before Jesus died and resurrected. Actually, kahit nung nag-resurrect na si Jesus, may mga questions pa rin sila. Sinasabi, sino ba magiging greatest? Sino ba uupo sa kanan mo, Panginoong Jesus? And Jesus said, hey, that's not for you to know. Hindi nyo concern yung mga bagay na yon. So at that point, when Jesus finally ascended, naging clear na sa kanila, hindi pala dapat. It's not about me. It's not about us. You know, when we follow Jesus, it has to be about Him. He now is the new master. So the disciples, the church, nung pinanganak, nung sinilang ang church, ang devotion nila, yung apostles' teaching na sinasabi po dito, wala naman silang tinuturo kung hindi yung mga narinig nila mula sa Panginoong Jesus. Ang Bible, hindi pa siya naisulat sa mga panahon na yon, hindi pa siya na-compile. No? The Bible is actually not one book. It's 66 different books that have been compiled together. Wala pang naisulat na gano'n. No? They had the Jewish scriptures, the Old Testament, pero yung New Testament, wala pa. And so, what did they themselves commit to? They committed themselves sa mga teachings ni Jesus. These were first-hand information. Yung mga disciples mismo, yung mga apostles na sumunod sa Panginoong Jesus, they directly heard it from Jesus and they passed it on to others. Today, if we say, you know what, hey, there has to be a new normal in my life. Kung ako ay tunay na tagapagsunod ng Panginoong Jesus, this new normal needs to come. Or this needs to be the normal in our life. The new master needs to be Jesus. Sino po ba ang sinusunod natin ngayon? Tayo pa rin po ba ang nasusunod sa ating araw-araw na mga desisyon o ang Panginoong Jesus? Who is it that we consult when we plan for our future? Who is it that we go to when we think about paano ba dapat ako makahalubilo? How should I relate to the people in my home, sa aking trabaho, no, sa aking mga kapitbahay? Paano ba dapat ako kumilos? Paano ba dapat ako magsalita? Paano ko dapat gamitin yung pera ko, yung oras ko? If we continue to be our own master, tayo palagi ang melase. Pero pag sinasabi natin, I follow Jesus, si Jesus ang nasusunod, dapat sa lahat ng ating pagkilos, pagplano, iniisip, ginagawa, lahat ng mga bukang bibig natin, no, dapat ito yung mga bagay na alam natin, malulugod ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi yun ang normal sa isang sumusunod sa Kanya. This was not the case. Diba? For the disciples, before Jesus' resurrection, kanya-kanya sila. Ang gusto nila, sino ba ang bida sa atin? Sino magaling? Diba? Sino ang pinakapaborito ni Jesus? Sino uupo sa kanan? Sino yung palaging tinatawag niya? The moment Jesus ascended, it was no longer the case. No, they realized, hey, si Jesus ang pinaka-importante at kanyang mga utos at kanyang mga commands, yun ang paghawakan natin, siya dapat ang ating sundin. And that's what we find here. They were devoted to the apostles' teachings, at yung mga tinuturo nila ay nanggaling mismo sa Panginoong Jesus. At the same time, ano pa yung description dito na nagaganap sa pagsilang ng iglesia or ng church? It says here that
they were also devoted to fellowship. There was a new commitment, a commitment to one another. It's no longer, it's no longer about me. It's about you, not me. It's about you, not me. Kung maalala po natin, if you've been in church for a while, may inutos ang Panginoong Jesus sa kanila. May sinabi siya. Sabi ni Jesus sa kanya, it's found in John. He says, a new command I give to you, love one another as I have loved you. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Bakit niya sinabi yun? Kasi before then, it was not about one another. It was about me. Kung ano yung gusto ko, ako dapat masusunod. It has to be about me. It was an eye for an eye. You do something wrong to me, reresbakan kita. I'm gonna get even, no? Para patas tayo. Pero sabi ni Jesus, hindi eh. Ito na yung bagong command. No? If before you lived under the law, now you have to live under grace. Diba? Merong grasya ng Panginoon na pinapakita para sa atin, dumadaloy na yon, and love needs to be the one that will manifest sa ating relationship. It's more about one anothering, kung pwede natin sabihin yon. No? It's not about you, it's about you, not me. Ikaw ngayon, yung kapwa na natin, ang dapat mangunguna. It's about how we can add value to others. Paano natin matutulungan natin ang kapwa, sinong unang magpapatawad, sinong magpapakita ng kagandahang loob, sinong magpapakita ng grasya. It has to be about that. That was the command of Jesus. Not about rule following, but about loving others, forgiving others, living at peace with as many people around you, outdoing each other with good deeds, no? One another. Yun ang sinabi niya na dapat nating gawin. This is the normal para sa mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Sa ating pong mga buhay ngayon. Sino po ba? Sino po ba? Is it still about me? Pagising sa umaga, handa na ba yung pagkain ko? Or pagising sa umaga, ano ba yung pwede kong gawin para ma-encourage yung mga kasama ko sa bahay? Is it about me when I go to work? Ay, sana para ako yung number one, ako yung makuha ng bonus. Baliwala yung mga relationships. No? Kung may mga sirang relationship, basta ako dapat ang top, okay lang. Hindi daw eh. Sabi ni Jesus, pag tayo ay naging alagad niya, nagbabago yung priorities, hindi na ako ang number one. Una, si Jesus, tapos yung iba. Diba? Loving others as you love yourself. Yun mismo ang sinabi ng Panginoong Jesus. It's not about me. What do you do? What do you do these days? Habang nasa lockdown tayo or habang nasa ECQ tayo, paano ba natin na ipapakita yun sa ating mga kasambahay, sa mga kasama natin sa bahay, sa mga katrabaho natin, kahit online? No? Meron ba tayong na-encourage, napapadalan ng encouraging message? Kasi minsan yun ang hirap, di ba? Pag hindi mo nakikita physically, parang wala, katrabaho lang talaga. Walang masyadong personal relationship na nabubuo. Pero again, we have workmates, we have classmates. Paano natin sila patuloy na naaabot, na-encourage? Kasi sabi ni Jesus, hey, it's not about you anymore. Right? It's about others. It's about others. This is the new normal when we become followers of Jesus. And another statement that he says here, what becomes the new normal when we follow Jesus? There is a sharing of meals. Ayan, ang dami sa atin tumatawa ngayon. Siyempre, di ba? Kasi lahat tayo, we love sharing meals. We love sharing meals. Hindi po ibig sabihin na ikaw yung palaging nandyan, ikaw palaging nililibre. I know that's a good thing, pero sharing, di ba? Ibig sabihin, lahat tayo, ambag-ambag, sama-sama, lahat merong sineshare. Kahit kutiting lang yan, pero meron tayong joy to be able to share. There is a one-of-a-kind meal that develops out of us, a commitment to the Lord's Supper and to generosity. Di ba? Yun ang nakikita dyan eh. They were devoted to fellowship. They were devoted to fellowship and to sharing meals, including the Lord's
Supper. Bakit natin sabing unique to? Kasi yung early church, tuwing nagtitipon-tipon sila, no, potluck yan sa wikang English. Or di kaya naman KKB, kanya-kanyang baon. Pero hindi kanya-kanyang kain. Di ba? Yung baon na dinadala natin, share. No, binabahagi natin sa isa't isa. At alam ko po sa marami sa ating iglesia, kadalasan yun ang ginagawa, di ba? Pag linggo, no, after the service, meron tayong mga baon, tapos sama-sama tayo, salo-salo tayo. O di kaya sa ating mga small groups dito sa ICS, we call them circles, no? Pag nagsasama-sama ang mga circles natin, di ba? Mas masaya pag may pagkain at share nga, di ba? Yung pagkain natin at binabahagi natin sa isa't isa. That is actually part of church life. No? May kainan. Hindi po masama yun. That is exactly what they did. This was the normal. Kung noon po, kanya-kanya sila, di ba? We would remember Jesus, after he preached that long sermon, umabot na ng hapon, umabot na ng gabi, sabi ng mga disciples, Jesus, pauwiin nyo na yung mga tao, gutom na sila. Sabi ni Jesus, kayo maghanap ng pagkain para sa kanila. And they found 2 fish, right, and bread. Anong ginawa ng Panginoon? He blessed it and it multiplied and it never ran out. Bakit? Kasi the Lord wants again for us to share. Hindi lang, kanya-kanya na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. No, how can we together share what we have? There is a heart of generosity that flows from the Lord through us at bilang kanyang mga disciples, dapat nakikita yon sa atin. You know, we're blessed to be a blessing. You've heard that before, di ba? And I'm encouraged because of ICS. Can I just boast right now? No, tuwang-tuwa po ako sa ating church ICS because of your generosity. Dahil marami po sa atin na kahit hindi na nilalagay sa social media, alam ko pong ginagawa. No, naririnig ko, nababalitaan ko na ginagawa nyo yun. And nabibless ako, kahit dito po, meron tayong mga workers dito sa church building natin. Hindi po sila mga pastors, no, part of our maintenance team. Kahapon, the other day, I saw them go out. Sabi ko sa buwan, meron siyang dalang isang loaf of bread, ibibigay niya daw. Meron kasing taong grasa dito nakatira sa labas, and he's also deaf and mute and is homeless. Binigyan nila ng isang packed loaf of bread. Nobody telling them to do this. Why? Because this is the act of believers. Ito yung buhay, diba? Yung expectation sa isang sumusunod sa Panginoong Jesus. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat, diba? Sana all. Di ba yung sinasabi natin, sana all? Yun, nag-originate yan kay Jesus. Ito yung talagang gusto niya. And the one-of-a-kind meal that we share and celebrate together ay hindi lang po sa mga loved feast natin, kung hindi even in sharing the Lord's Supper. Why is the Lord's Supper a one-of-a-kind meal? Dahil ito po ay ang dahilan natin sa ating pagtitipon. We're reminded that it's because of Jesus kung bakit tayo nagsasama-sama. It's because of His death and resurrection. At when we come together, we share meals with one another, we break bread, we remind each other, hey, it's because of Jesus. He lived, He died, He resurrected, and He's gonna come again. At kami po, tayo po, ay pinapaalalahanan natin ng isa't isa that this is the reason for our gathering in our community. See, it's all about relationship. This is what it's all about. And finally, he says here that they were also devoted to prayer. There was a commitment to new spiritual disciplines. No, this is unlimited access. Bakit? Hindi ba noon sila nagpe-pray na? Yes, they were praying before, pero it was ritualistic prayer. In fact, yun yung examples na binigay ni Jesus, di ba? Naobserbahan niya, sabi niya, huwag niyo gayahin yung mga religious professionals na pag nananalangin, dapat nasa public square, sinasabi nila, binibigkas nila yung mga nagawa nila, Panginoon, ganito, salamat, na ginamit mo ako, binas mo ako. At it was more of an announcement, boasting about their spirituality and their righteousness. Sabi ni Jesus, pag nanalangin kayo, go into your room, close the door in your closet, di ba? And your Heavenly Father will hear you there. And in fact, Jesus says, that we are to pray without ceasing. Bakit? Dahil ang pananalangin po ay ang ating direct access. Kung ating mga cellphone loads ay may limit, ang prayer access natin ay only. Yun.
Diba? Unlimited access tayo sa Panginoong Jesus. Hindi nawawala ng signal, hindi nauubusan ng load. Wherever we are, no? May ECQ man, walang ECQ, may shutdown, may lockdown, o wala. Hindi nakakahinder ito ng ating panalangin. There is power in prayer. Kaya paulit-ulit po, naririnig po natin yun. No? In our community, we believe in prayer. On Monday to Friday, we pray together. We encourage you to pray on your own. At pati po yung mga intercessors natin, no? Nagmi-meet sila, mga circles natin, there's always prayer. Bakit? Ito po ay ginagawa at this is the normal ng isang sumusunod sa Panginoong Jesus. This is the normal for them. And the Lord wants to hear us pray to Him. Hindi lang sa ating mga request, hindi lang patungkol sa ating mga suliranin, sa ating mga problema, pero ito ay pagkakataon din tayo para tayo ay makinig at marinig ang pangungusap ng Panginoong Jesus sa atin sa magitan ng Kanyang salita and also through His still small voice. Minsan kailangan lang maging tahimik. Diba? Tumahimik lang tayo. Mga ilang sandali para marinig natin mangusap ang Panginoon. His Spirit speaks to us in stillness and in silence. Ito daw po yung new normal nila. If before, they were all about me, I'm gonna follow myself, or my master is religion, my master is my career. No, now Jesus is my master. So lahat nasa ilalim, napapasa ilalim sa Kanya. Yung career ko, yung relationships ko, yung salapi ko, yung oras ko, yung abilidad ko. Ang Panginoong Jesus dapat ang masunod. Kung noon, it was all about me, dapat akong manguna, dapat ako ang number one. Now, it's about you and not me. It's about how I can help others. It's about how I can add value to others. Kung noon, ako dapat ang mabusog. Para sa akin lang to. Now, it's about generosity, one-of-a-kind meal, and it's about reminding me na bakit ako part ng community na ito. It's about relationship. It's because of my relationship with the Lord and my relationship with one another that I exist. And finally, the new normal for them was unlimited access through prayer to the Father through Jesus Christ. Alam nyo, nung ginawa nito mga bagay na ito, this was a description, ito yung nangyari sa life ng early church. In verse 43, it says, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Ayun, one another. Generosity. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Praise the Lord. Patuloy po natin nakikita nagaganap yan. Not just at ICS, but in churches around the world that followed Jesus Christ. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Siyempre, kung may kainan, di masaya, di ba? Kung lahat ng mga pangailangan ng bawat isa ay nami-meet, siyempre, di masaya. There was generosity all the while, praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Alam nyo, natutuwa po ako at kami po sa leadership sa lahat na nagaganap sa ating church and in the church around the world. Pero wag po tayo ma-impress sa ating mga programa, wag tayo ma-impress sa ating mga buildings, wag tayo ma-impress dito sa technology na to or sa ating mga discipleship systems. Because the one thing that will allow us to shine for Jesus Christ ay yung sinabi niya in John. How will the world know that you're my disciples if you love one another? Now, God calls us first to love Him. And as we love Him, the expectation is yung pagmamahal natin sa Kanya will allow us na sundin yung mga utos niya. And as we follow Him, it's gonna be about others. When Jesus was on earth, He was all about people. Even not Himself. Meron siyang agenda and He would be willing to stop on His tracks when somebody would catch His attention. Faith would catch His attention and He would stop. And He would take time to talk, to heal, to carry children in His arms, to pray for others, to visit somebody who was sick. Why? Because it's about people. It's about people. So if you're thinking right now, ano ba dapat ginagawa ko? Hindi ako nakakapagpunta sa gusali ng iglesia. Totoo ba to? Yes. Do you follow Jesus? Are you loving God? Are you loving the people around you? That is what matters.
Are you devoted to the teachings of Jesus Christ? Yes, that's what matters. Maring hindi ka ever makapunta sa church building. But you know, if you love the Lord, if you love other people, if you're in fellowship with others, God is right there. Andun siya. The church is us. It's not me. It's us. It has to be us together, not just one person. They were devoted together. They were in fellowship together. They were praying together. They were sharing meals together. Because it's about relationship. There is a pastor here in the Philippines. His name is Joey Bonifacio. He wrote a book. He said, discipleship is relationship. And that is very, very true. Jesus, when he was here on earth, that's what he did. He called people to follow him. You don't have to be perfect to follow Jesus. You don't have to have it all together. Hindi dapat maging maayos muna yung buhay ko. Hindi, dapat ayusin ko muna yung buhay ko bago ako pumunta sa Panginoong Jesus o bago ako magsimba. Hindi. Sabi ni Jesus, come as you are, follow me, and we will learn in life as we go through this journey together. Nakakatuwa, ano? Because as they made this their priority, Jesus at the center, relationships with one another in love. Sabi doon, no, miracles, signs and wonders, the Holy Spirit came and moved among them. Generosity, needs of the people were met. At ang Panginoon mismo ang padagdag sa kanila. Wala silang mga marketing strategies na ginawa. And don't take me wrong, I believe that the message of Jesus needs to be put out there. I'm not against technology, I'm not against marketing. We should declare the Word of God. But unless Jesus is at the center, alam mo, magiging futile yun. Magiging meaningless yun. Magiging sarili lang nating kalakasan yun without the help of the Holy Spirit, without Jesus at the center, and without the love manifesting in and through us. And I'm grateful today that here at ICS, we see that kahit hindi po tayo magkakasama ngayon, nagpapatuloy po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa tahanan ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, as you extend the love of God wherever you are. What a blessing it is to be part of what God is doing in the church today. When we follow Jesus, we don't just have a new normal, we become new. When we follow Jesus, we become new and we have a new normal. Naranasan niyo na po ba yun? If you've been a Christian for a while, yes, I'm hearing you say amen. If you're a new Christian or hindi pa kayo Kristiyano and you say, hey, gusto kong maranasan yun, because this is not just activities that we do. Diba? Merong tunay na pagbabago na gaganap mula sa kalooban natin at nakikita sa panglabas sa pamumuhay. Hindi po ito sapilitan. Yung kagandahang loob, yung pagiging mabuting tao. No, we can't do that on our own. Nakakapagod yun and mauubusan tayo ng kalakasan, ng lakas. But if we are genuinely changed, transformed by the power of the Holy Spirit through Jesus Christ in our hearts, hindi natin mapipigilan na sundin at ipakita yung pag-ibig niya sa Kanya at sa ating mga kapwa-tao. Paul explained it clearly in this statement. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 5 and verse 17, si Apostle Paul po sa mga alagad ng Panginoong Jesus, he said, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. This is what happens when we become followers of Jesus. This is what happened to you when you became a follower of Jesus. Na sana nawa po, patuloy natin ipamuhay yung mga bagay na yon. It's no longer a new normal para sa atin na matagal ng Kristiyano. Pero for those of us who are still on the journey, di ba? None of us have arrived there yet eh. Iba-iba nga yun eh. No one is better than anybody else. Lahat po tayo, alam natin. We have to allow the Holy Spirit to continue to outwork this newness in our life every day. To show kindness, gentleness, generosity, love for God, love for others. But as we keep Jesus at the center, keep in step with the Holy Spirit, I know that greater days are ahead. What an exciting time to be living today, in this day, in this time. God has placed you where you are. Sa inyong mga tahanan, sa inyong mga neighborhoods, ang Panginoon ang naktakda niyan. Siya ang nagdesisyon kung bakit nandyan kayo ngayon. Sa mga trabaho nyo, sa inyong mga eskwelahan, mga relationship na nakapaligid sa inyo. Huwag po natin aksayahin
ang pagkakataon para ipakita ang pag-ibig niya sa kapwa po natin in this season. Let the newness of the life in Jesus continue to come out of us. Let this be our normal every day of our life. Samahan niyo po ako. Manalangin po tayong sama-sama. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan, sa inyong pong grasya, sa inyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil sa bawat oras, sa bawat panahon, Ikaw ang patuloy na nangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin na nananampalataya sa inyo. Lord, help us to continue to live out the new life that Paul talks about. Ito po yung naganap sa amin, the born-again experience when we were renewed. Nawa, O Diyos, hindi namin makalimutan ito. Restore the joy of our salvation. Para ilan sa amin, Panginoon, na have been going through difficulties and trials itong nakaraan na buwan because of the quarantine, dahil sa mga challenges sa aming mga trabaho, sa aming mga relationships. Panginoon, Ikaw pa rin ang aming Panginoon. Ikaw pa rin ang aming Diyos. At wala pong imposible sa iyo. Nawa, O Diyos, patuloy mangibabaw ang iyong presensya, ang aming pag-ibig para sa iyo, dahil sapat at higit pa ang iyong pag-ibig para sa amin, O Diyos. At yung grasya, Panginoon, yung presensya ay kayang-kaya kami, O Diyos, tulungan upang maranasan naman isang buhay na matagumpay at panatag. Kaya, O Diyos, hinihiling namin ay yung pangunguna sa buhay at isipan ng bawat isa sa mga panahon kagaya na ito. Nawa, O Diyos, patuloy namin maipakita sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pagsamba sa araw-araw ng aming pabubuhay. Nawa, O Diyos, hindi masayang ang mga oras, ang mga araw na dumadaan, at magawa namin ang dapat namin gawin sa aming mga kapwa, sa aming mga kasama sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, O Diyos, kahit sa aming mga komunidad, sa aming mga kapitbahay. Nawa, O Diyos, hindi masayang at maipadama namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig para sa kanila sa magitan ng aming mga buhay sa bawat pagkakataon na ibibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Kung kayo po'y nakikinig ngayong araw na ito at hindi po kayo sumusunod sa Panginoong Jesus bilang Panginoon ng inyong buhay at nais niyo pong maranasan ito, yung mga narinig niyo sa mga ilang sandali, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Alam niyo po, pag talagang ipanalangin niyo itong sincere, totoo, nagmumula sa inyong pangapuso, ang pangako ng Panginoong Jesus ay siya po ay maghahari sa buhay ng bawat isa. Ito pong nais nyo, samahan nyo po ako sa isang sandaling panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat dahil tinubos mo ang aking mga kasalanan. Binigyan mo ako ng pagkakataon upang magkaroon ng bagong buhay. Simula ngayon, O Diyos, humihiling ako ng kapatawaran sa lahat ng maling pamumuhay na ginawa ko. Patawarin mo ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, O Diyos, kayo po ang maghari sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Woo! Buong kalangitan po ay nagse-celebrate, sabi nga sa kanyang salita. And today, kung ito po ay ginawa niyong pagpapasya, ipaalam niyo po sa amin. Magpadala po kayo ng message dito po sa Facebook o di kaya naman sa info@icschurch.com, at nais lang po namin makatulong sa inyo pong paglago sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Muli po, salamat muli sa pagsama nyo sa ating pagsamba ngayon. Nawa po itong linggo na ito ay patuloy nyo maranasan ng pag-ibig, pagmamahal at ang gabay ng Panginoon sa araw-araw. God bless you all. Thank you for worshiping with us, and thank you po sa pakikinig sa mensahe. And I hope na na-bless po kayo sa mensahe. And if meron po kayo mga tanong, meron po kayo mga prayer request or concern, mag-message po kayo sa ICS Church Facebook page. And yeah, we would like to invite you sa ilan na mga activities namin sa church. Number 1 is this Sunday, 1:30 p.m. meron po tayong Kids Jam. So, tawagin niyo po yung mga anak at manood po tayo sa Kids Jam to be led by Pastora Sarah. And every day, Monday to Friday, meron po tayong prayer noon streaming. So doon po tayo magpipray. So stay connected, comment your prayer request para ipag-pray po namin kayo. And every Wednesday, meron po tayong Wednesday Night Live 7
30. And now, ipa-flash po namin yung discussion question and pwede nyo pong pag-usapan sa inyong family. So thank you and see you next Sunday. God bless you. Ba ang makakatulad sa iyo, Panginoon? Ikaw na dakila sa lahat, na anutuklok sa kahit taas-taasan, nadaramta ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ay bumaba sa lupa. Nag-anyong alipin, dumanas ng libong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, ay mapanumbalik ang ugnayang na makasalanang tao sa kabanal-banal ng Diyos. Namamangha kami sa hiwaga ng pag-ibig mo, Panginoong Jesus. At sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba naming idinudulog ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa iyo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa iyo ay pumisa. Naomin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, Panginoon, naririto po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Tanging sa iyo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa iyo ay pumisa. Loobin mo
sa aming mga buhay, puso, kaluluwa at isipan. Maghari ka, O Diyos, ngayon